Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jeffrey. Walang eksaktong taon. Sitio Santa Fe, Iloilo. Palikero o babaero ang bansag kay Jeffrey. Halos lahat ng mga kababaihan sa lugar ay naging kasintahan ng binata. Si Jeffrey ay tipo ng tao na kahit hindi nanliligaw, napagkakamalan dahil sa mabulaklaking pananalita sa mga kababaihan. Ano bang sekreto mo, pre? Nakatambay lang tayo dito pero iba talaga tumingin sa'yo yung mga babae, ano? Kakaiba ka. Wika ng kaibigan ni Jeffrey na ang pangalan ay Echo. Di naman. Sadya lang siguro na ipinanganak akong gwapo. Sabi ng nanay ko, pinaglinya ako sa artista eh. Kita naman, di ba? Tugon ni Jeffrey. Lakas ng hangin, pare ah. Sige nga, tumagilid ka nga. O sa harap naman. Wala naman eh. Saan banda yung artistahin dyan? Mahangin ka lang. Wika ng isa pang kaibigan na si Ryan. Minsan na nga lang tayo mag-aangas. Babarahin mo pa. Ay nako, halika na nga. May klase pa tayo. Mula pagkabata ay magkakaibigan na silang tatlo. Nakilala sila sa lugar bilang sanggang dikit. Kaya magkakasama sila sa kahit anong problema na kinakasangkutan ng binata. Malapit nang sumapit ang piyesta sa lugar, kaya abala na ang lahat sa paghahanda. Habang ang tatlo naman, nagmumuni-muni dahil alam nilang maraming dayo na dadagsa dahil sa dami ng magaganap sa mismong kapistahan. Dahil may pasok sa eskwela, hindi sila nagkaroon ng mabigat na gampanin sa sitio, maliban sa pagsundo ng mga dalaga sa iba't ibang karatig sitio. Nang mga panong ito, sa tuwing magkakaroon ng fiesta ay nagpapadala ang mga kalapit na sitio na mga magre-representa sa kanila. Mga iho, asahan ko ang tulong at pag-aalay nyo ha. Sa inyo ko ibibigay ang pagsundo sa mga dalaga. Lalo ka na, Jeffrey. Ikaw na muna ang hahalili sa tatay mo. Alam naman ng lahat dito ang karisma mo pagdating sa mga... Alam mo na, mga chicks. Makakaasa ba ako sa inyo? Wika ng kapitan na ang pangalan ay Tagoy. Opo, kapitan. Sige po, kami na po ang bahala. Isasama ko na lang din po yung mga kaibigan ko. Wag na po si tatay. Alam niyo naman pong hindi niya na kayang mag-ikot pa sa mga sitio eh. Hindi kagaya ng kabataan niya. Kapala Kap, may pera po ba para alam niyo na po, pang gasolina o hindi kaya pang merienda? Tugon ni Jeffrey. Oo naman. Sabihin mo lang dun sa kalihim ko at siya nang bahala sa inyo. Hoy Jeffrey, pumili ka ng isasalang natin sa bulak-bulak ha. May tiwala ako sa pagkilatis nyo, yung maganda sana at hindi maarte. Alam mo na yon. Yun ang mag-iinganyo sa mga bisita natin eh. Bago ang araw ng fiesta, nilibot ni Jeffrey ang ibang sitio kasama ang mga kaibigan. Bitbit ang permit galing sa munisipyo. Inuuna nila ang tanggapan ng mga punong barangay sa lugar at ito na mismo ang aalalay sa kanila. Natuwa si Jeffrey dahil marami ang naimbita nila at nagpaunlak. Hanggang sa napunta sila sa dulong bahagi ng bayan. Naroon ito sa liblib na lugar at may nadaanan silang tahanan na malayo sa mga kapitbahay. Ayon sa kasama nilang kapitan, merong nakatira na mag-ina sa lugar. Ngunit batid nitong hindi mahilig ang mga iyon sa mga ganitong uri ng okasyon. Dagdag pa ng kapitan, yun lamang ang nag-iisang bahay na hindi man lang kakilala ng ibang kapitbahay. Baka po hindi lang naiimbitahan, Kapitan Lori. Kawawa naman po, mukhang maayos naman po yung tahanan. Susubukan na lang po namin. Wika ni Jeffrey.
Iho, kung ako sa'yo hindi na ako aasa. Nag-aalangan ako ipakilala sa inyo kasi kahit ako madalang ko silang makita sa lugar. Lalo pa yung nanay ng dalaga. Hindi ko man lang makita na nakikipag-usap sa mga taga-sityo eh. Pero sige, susubukan ko. Baka sakaling sumama. Tugon ni Kapitan Lori. Sige po, ako na pong bahala. Wala pong tumatanggi sa mga napuntahan namin. Yun nga lang, Kapitan Lori. Bakit sobrang liblib? Hindi ba sila natatakot? Tanong ni Jeffrey. Sa palagay ko hindi naman sila natatakot. Sila pa nga yung kinakatakutan sa lugar eh. Lalo na yung nanay. Ayoko na lang magsalita ah. Kayo nang humusga kung bakit. Pagkarating nila sa lugar ay kumatok sila. Nung una ay walang sumasagot. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay biglang bumukas ang pintuan. Natulala si Jeffrey sa dalagang lumabas ng bahay. Inabot niya ang papel at kagad namang tinawag ng dalaga ang ina na nakaupo lamang malapit sa pinto. Ni hindi man lang sila pinapasok. Pinaghintay lamang sa tapat ng pintuan. Hanggang sa biglang lumabas ang ina. Mukha itong walang ligo. Ngunit hindi man lang nandire ang binata. Ginamit pa rin niya ang kakayahang mangumbinse upang pumayag ang karap. Nung una ay medyo nag-aalangan pa itong tumugon. Ngunit kalaunan ay pumayag din kasabay ng kondisyon sa anak. Salamat sa imbitasyon mo, iyo. Pero parang hindi bagay ang mga kagaya namin sa ganyan. Tahimik lang kami ng anak ko. Ayaw lang namin ng gulo. Hindi natin hawak ang utak ng tao at baka mamaya kung anong gawin sa anak ko. Mahirap na. Wika ni Nanay Egay. Huwag po kayong mag-alala. Ako pong bahala sa anak nyo. Isang gabi lang naman po to, saka hindi lang po siya yung naimbitahan namin. Halos po lahat ng mga dalaga dito sa sityo. Saka maganda po yung anak nyo ha. Isa pong karangalan para sa sityo namin na magkaroon ng panauwing kagaya niya. Tugon ni Jeffrey. Bueno, sige, dadating siya. Ako mismo ang maghatid sa anak ko nang masigurado ko na. Naputol ang pagsasalita ng Ali. Nang biglang sumabat ang dalaga na ang pangalan ay Luca. Maganda at nakakabighani ang aura ng dalaga. Kahit sinong lalaki ay mahuhumaling sa kanya. Pasensya na po pero hindi ako pupunta. Pwede na po kayong umalis. Naipasok na po tayo at kayo po umuwi na kayo. Maraming salamat po ah. Didilim na oh. Baka kami pa yung pagbintangan pag may nangyari sa inyo eh. Pakiusap wag na po kayong bumalik. Saka, wag din kayong dadaan dun sa mga nakailerang bahay ah. Kasi, basta, umuwi na po kayo. Wika ni Luca. May punto yung dalaga, iho. Delikado sa lugar namin. Kailangan na nating umalis bago magdilim. Wika ni Kapitan Lori. Sige ho. Kung hindi mo kami papaunlakan, ako ba, pwede ba akong bumalik dito? Wika ni Jeffrey. Uy pare, tama na yan. Halika na nga. Pagpasensyahan niyo po yung kaibigan namin ha. Hindi lang po ito makapagtimpe lalo na kapag may magandang karap. Sige po, uwi na po kami. Habang papalayo sa lugar, hindi pa rin maiwasang mag-isip ng binata. Nahumaling siya sa kagandahan ni Luca. Sa dami ng mga babaeng nakilala niya, ito pa lamang ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kakaiba. Naudlot ang iniisip ni Jeffrey nang makita ang puno ng saging na nakaharang sa daanan. Nagulat ang magkakaibigan dahil wala naman ito doon nang dumaan sila kanina. Iniisip nila kung paanong nagkaroon ng puno ng saging. Bumaba ang dalawang kaibigan upang itabi ang nakaharang. At habang ginigilid ang puno ng saging, may insekto na kumagat sa dalawa. Hindi naman nila pinagtuunan ng pansin
Bagkus ay nagpatuloy na sila sa biyahe. Kinaumagahan. Abala na ang lahat ng tao lalo na sa tahanan ni Jeffrey. Naroon ang lahat ng mga dalagang sinundo ng binata. Kagawad ang ama niya sa barangay at ito ang laging nakaatang tuwing fiesta. Inaasikaso ang mga dalagang isasagala sa bulak-bulak. Pipili ang mga tao ng dalagang lalagyan at sasabitan ng pera. Kung sinong dalaga ang may mataas na makukuha, siya ang mananalo ng litsyong baboy o manok. Jeffrey, nasan ba yung mga kaibigan mo? Sa inyo'y binili yung mga dalaga ha. Kayo din ang maghatid sa kanila mamaya. Siguraduhin yung nakakain sila ng maayos. Wika ng tatay ni Jeffrey. Tanghali na nga po tay, wala pa rin po sila eh. Baka po napagod sa kakaikot kahapon. Hayaan niyo po, pupuntahan ko na lang po sila mamaya-maya. Tugon ni Jeffrey. Ngayon na anak, maraming gagawin dito. Malaki ang may tutulong niya mga kaibigan mo. Saka, magpapatulong din sana ko sila sa mga lilitsyoning manok para mamaya. Tumangulang ang binata at kagad na umalis ng tahanan. Malapit lang naman ang bahay ng mga kaibigan. Nagtataka si Jeffrey dahil parehong hindi makabangon ang mga kaibigan. Masama daw ang pakiramdam nila. Tinanong ni Jeffrey ang dahilan. Ngunit wala namang maisagot ang pamilya na sanhi ng pagkakasakit. Ayos pa ito kagabi. Ngunit hindi na makatayo kinaumagahan. Dahil marami pang trabaho sa bahay, minabuti na lamang niya na umuwi at hinayaang makapagpahinga ang mga kaibigan. Humingi na din siya ng tulong sa mga tanod na wala masyadong nakatok ang trabaho. Si Salmo, isa sa mga nagpresentang tumulong sa binata. Kaedad na ito ng ama ngunit maalam pagdating sa pagluluto ng mga lechon. Tiyo, pasensya na po ha. Bigla po kasing nagkasakit yung mga kaibigan ko eh. Hindi ko nga din po alam ba't sila sabay na nagkasakit eh. Kahapon lang po kasama ko pa sila na magsundo ng mga dalaga sa karatig sitio. Wika ni Jeffrey. Ang haba naman ng nilakbay niyo, umabot pa kayo sa ibang sitio? May mga kwentong kumakalat ah. Maraming manlalason dun. Mga aswang na manlalason ayon sa iba. Hindi nakakalabas ng walang sumpa yung mga napapadpad dun. Wika ni Mang Salmo. Ano po? Saan naman po nang galing yan? Saan po nang galing yung kwento? Manlalason aswang? Ang ganda po ng lugar saka nung nagpunta po kami. Mabait naman po yung mga tao. Tugon ni Jeffrey. Saan kayo umabot? Sino yung kasama nyo? Umabot ba kayo sa bahay ng mag-ina? Yung magandang dalaga? Tanong ni Mang Salmo. Opo. Yun nga po yung huli naming napuntahan. Kasama po namin si Kapitan Lori. May ilang dalaga na po kaming nasundo ng mga oras na yun eh. Ano po bang meron doon, Mang Salmo? Tanong ni Jeffrey. Bilisan natin, iho. Baka hindi na nating maabutan ng buhay yung mga kaibigan mo. Nasaan ang tatay mo? Sila na mulang bahala dito. May kailangan tayong ayusin. Dalin mo ko sa mga kaibigan mo. Delikado! Wala namang nagawa ang ama ni Jeffrey nang magpaalam ito kasama si Mang Salmo. Nang makarating sa tahanan ni Eko, nadat na nilang itong nakaratay sa higaan. Ganon din ang sinapit ni Ryan. Nagpatulong silang magbuhat upang mapagsama ang dalawa sa isang higaan. Dinala ito sa labas ng tahanan habang inaayos ang paghigaan sa dalawa. Nag-usal na ng pamproteksyon si Mang Salmo. Alam niya na hindi ito basta sumpang pinakawalan lang sa hangin, kung hindi sumpang pinasok mismo sa ugat. Matapos mag-usal, kagad sinuri ang mata ng binata, mga kuko, maging ang kulay ng balat na unti-unti nang umiitim.
Hinanap ng matanda kung saan naipasok ang sumpa. Hindi naman ito nahirapan dahil parehong nasa braso ang tusok. Kuhaan niyo ako ng maliit na bote, kandila sa matalas sa kutsilyo. Yung matulis yung dulo Kailangan nating matanggal ang lasong na ipasok sa katawan nila bago kumalat sa buong sistema. Jeffrey, kumuha ka ng makabuhay. Dikdikin mo hanggang sa lumabas yung katas. Dalian mo. Wala na tayong oras. Lingid sa kalaman ng lahat. Si Mang Salmo pala ay isang magaling na manggagamot. Ngunit matagal nang tumigil. Kamuntika na itong mamatay dahil sa pagligtas sa anak ng matalik na kaibigan. Naihanda na sa harapan ng matanda ang mga gamit. Habang sinasagawa ang panggagamot, panay ang hikab ng matanda. Nagsasalita ng mahina at biglang iihip sa hangin. Hanggang sa hinawakan na ng matanda kung saan naipasok ang lason. Hinayaan na lamang niya ito na dumugo. Nang sa ganon ay mailabas ang lahat ng mga lason. Inabot ng ilang oras bago tuluyang natapos si Mang Salmo. Makikita na ng hina ang matanda dahil sa mga orasyong binibitawan. Pangkalas ng sumpang nasagap ng mga binata. Tanghali na nang ipasok ang dalawa sa loob ng tahanan at unti-unting bumabalik ang ulirat. Mamayang gabi, sasalakay ang nagbigay ng sumpa sa inyo. Sasadyay nila na walang tao ang mga bahay dahil fiesta. Pero nagkakamali sila. Uunahan natin sila. Kung nakaraan nakaligtas sila sa akin, ngayon hindi na. Wika ni Mang Salmo. Mang Salmo, kaya niyo po bang makilala kung sino yung manlalason sa pamamagitan ng tingin? Baka nandun po sa bahay Iniwan muna nila ang kaibigan. Pagkarating sa tahanan ni Jeffrey, nasa mahabang lamesa ang mga tao, maging ang panauhin ng ama ay naroon. Inisa-isa ng matanda ang mga dalaga ng hindi nagpapalata. Upang hindi magkagulo, pinatapos muna nila ang lahat. At tiyempong pumunta ang manlalason sa kusina para uminom. Hinawakan nila ito. Binusala ng bibig para hindi makasigaw. Dali-dali nilang dinala sa likod ng bahay kung saan walang tao. Kahit tanghaling tapat ay umaangil ito. Nakumpirma nilang aswang dahil sa kakaiba ang amoy. Iba din ang kulay ng mata ng dalaga. Nagmamakaawa ito na wag siyang papatayin at hindi naman siya nanggugulo. Ang tanging gusto niya lamang ay makisaya sa fiesta. Sino ang naglagay ng lason sa mga kaibigan ko? Taga saan ka? Mga walang ya kayo. Muntik yun ang madali mga kaibigan ko Itong tatandaan mo. Sa oras na lumapag sa sityo namin ang angkan mo, sinisigurado ko sa inyo na uubusin namin kayo. Wika ni Jeffrey. Sa ngayon, umuwi ka na, babae. Ipaalam mo sa angkan mo kung ano man ang plano nyo mamayang gabi. Mag-aantay kami at siguradong hindi kayo magtatagumpay. May kung anong itinusok ang matanda sa dalaga. Mabuti na lamang ay nakapagpigil siya. Balak niya sanang lasunin ang dalaga bilang gante sa angkan nito. Ngunit batid niyang wala namang kasalanan ang dalaga, kaya pinakawalan nila ito ng maayos. Bumalik sila sa pagtitipon. Nakisaya sa mga bisita na tila walang nangyari. Pero sa isip nila, pagdating ng gabi, hindi na nila alam kung ano ang maaaring maganap. Kinagabihan ay humingi ng mga tanod si Mang Salmo, katulong sa pagbabantay sa dalawang binata. Nilagyan din nila ng nakapalibot na ilaw ang bahay nang sa ganon, kagad nilang makikita kung merong paparating. Nakabantay si Mang Salmo kay Ryan at Echo, habang si Jeffrey alalay ni Kapitan Tagoy sa pagsasagawa ng sagala. Naging maayos naman ang programa.
Naging masaya ang mga dalagang sumali sa bulaklak. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasilayan niya si Luca. Nakatingin lang sa kanya. Maraming tao pero sigurado siya sa nakita. Pinasa niya sa iba ang kasayaw at hinanap ang dalaga. Hindi naman ito nabigo. Siya talaga ang pakay nito at hinihintay siyang makalabas ng plaza. Pasensya na kung nakagulo ako ha. Batid kong alam mo na kung bakit ako nandito. Nakabot sa amin ng nanay ko yung nangyari sa mga kaibigan mo eh. Humingi kami ng paumanhin. Hindi gagaling yung mga kaibigan mo kung wala to eh. Wika ni Luca. Sabay abot ng hawak sa binata. Tinatanggap ko yung paghingi mo ng paumanhin. Pero hindi naman kayo yung nagkasala sa amin ah. Ano ba to? Lana? Para saan to? Tanong ni Jeffrey. Yan yung makakalunas sa inilagay na laso ng... Basta wala, sige na, aalis na ako. Bilisan mo na, ibigay mo na yan sa mga kaibigan mo kung gusto mo pa silang mabuhay. Bigla na lang nawala ang dalaga. Hawak ang maliit na bote ay dali-dali itong umuwi. Pinagpasalamat niya sa Diyos at naagapan ang mga kaibigan. Hindi niya na nakita pa muli si Luca pagkatapos ng insidente. Nakwento nila sa pamilya ang nangyari upang maiwasan ang ganitong kaganapan. Sa kasalukuyan ay may mga nababalitaan pa rin silang nalalason sa lugar. Pero madali na itong matukoy at magamot. Sa ngayon, may mga asawa't anak na si Echo, Ryan at Jeffrey. Ngunit kahit kailan, hinding-hindi nila makakalimutan ang nangyaring panglalason sa kanila ng mga aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Dagdag impormasyon para sa storya. Marami kaming kwento na ganito. Yun talagang nanlalason ng mga tao. Para kasing sakit na yan para sa mga marunong manlason. Lalo na kung nangingi sila ng karagdagang lakas yung binebenta yung kaluluwa sa demonyo. Kapag hindi sila nanlason, it's either sila yung malalason o mamamatay yung pamilya nila o parang mababaliw sila. Iba't iba ang uri ng lason Merong lason sa tingin, lason sa palipad hangin, lason sa tapik, o lason sa inumin. Marami pang klase. Pero magandang mayroon tayong ganitong impormasyon, lalo na sa mga baryo na sobrang daming nanlalason. Mas magandang iwasan na lang yung lugar na yon, or kahit papano, alam natin yung mga pangontra na kapag may tumapik sa'yo, dapat tatapikin mo din siya para bumalik yung orasyon sa kanya. O kung sa mga pagkain naman, huwag kayo basta-bastang tatanggap ng mga pagkain lalo na kapag hindi nyo kilala yung tao. Huwag kayo basta-bastang iinom kung ano man ang ibibigay sa inyo sa fiesta. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa may mangyari sa atin. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.